Say with me right now. Signs follow those who believe. Whenever I read this verse in Scripture, I remember Brother Jim Ederia, one of our pastors here in the home of the Lord. Because for all the time that I met him, I have heard continually from him testimonies of the signs and wonders, healings and miracles of the Lord, which followed his preaching the Word of God. Because he is tirelessly sharing the good news wherever he may go, wherever he may be. And true enough, when he shares the Word of God, signs follow him, and signs are received by those who listen to him and who believe. And so this morning, well, I have asked him to minister to us this morning, and so I encourage you to be attentive, listen to the Word, and wait for the signs to follow the preaching and to touch you with the miracle that you need this morning. Let's welcome Pastor Jim Ederio. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Home of the Lord. Kumusta na po? Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Pagkat po ay ilang beses na po ako pinagsabihan ni Pastor na ako ang magtatayo dito sa harapan niyo. Ngunit po ako po ay tumatakas. Tinatakasan ko po si Pastor. Pero po sabi nga ng Panginoon na hindi tayo ay pwede tayong tumakbo pero hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. At hindi po si Pastor ang tinatakasan ko, kundi ang Panginoon. Kaya glory to God, sa araw po na ito, muntik na naman po. Dahil di ko alam na nag-book pala ang asawa ko, papuntang Taiwan. Umalis po kami ng papuntang Taiwan ng Martes. At tapos sa Biyernes, Sabado po, Biyernes po kami bumalik. At muntik-muntikan man po dahil gusto pong mag-extend at sabi ko, praise the Lord, talaga pong andoon yung kilos ng kaaway na hindi po yun kalooban ng Panginoon. Dahil ngayon lang po ako umuo kay Pastor, tapos bibiguin ko pa. Hindi po si Pastor ang binibigo ko, kundi ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ang Panginoon. Nandito ako sa inyong harapan ngayon at purihin po ang Diyos. At sa trabaho ko po sa offshore, sa Amerika po, mayroon po kaming gawain sa platform namin. May gawain kami, may mga Bible study kami doon. At patuloy po, dahil sabi nga po, saan man tayong dako pumaroon, at ihahayag po natin ang kabutihan ng Panginoon. At patuloy po natin ipalaganap ang salita ng Panginoon. Dahil tayo po ay gagamitin ng Panginoon, dahil tayo po ang anak ng Diyos, tayo po tumanggap sa Kanya, tayo po ay gagamitin ng Panginoon sa amang dako tayo pumaroon. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At tayo po ay sumandali pong ito pong ating title ngayon. Patagtagpuan po natin sa Gawa 3:3 hanggang ano po to, hanggang 3:8. Ang title po nito ay The Power to Command Healing and Deliverance. Sa Lucas 9, binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. At sa Gawa po, at nakikita ni Pedro at Juan
napapasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Ito po ay ipinanganak na lumpo mula sa pagkabata na nung pasok po sila si Juan at Pedro sa templo, ito po ay tinitingan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na taga Nazaret, lumakad ka. Tayo po'y sumandaling yumuko. Panginoong Jesus, tunay nga po, God, na ikaw ang Diyos ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon. Lord, pinalalakad mo, Panginoon, ang lumpo. Pinababangon mo, Panginoon, ang isang patay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, na kami ay gagaling, Panginoon. Lord, mayroon kang himalang gagawin sa amin sa araw na ito, Panginoon. Dahil, Lord, pinatayo mo, pinalakad mo ang lumpo, Panginoon. Kaya sa amin, sa oras na ito, Panginoon, dito sa buduwagang ito, Panginoon, saan man dako sa mundo, Panginoon, na nanampalataya sa iyo, na sila'y gagaling, sila'y lalakad, anumang sakit at karamdaman, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang ating Panginoon, siya po ang Diyos ng kagalingan. Marami po siyang himala na ginawa. Saan man siyang pumunta, kasama yung mga apostol, at patuloy po siyang gumagawa ng himala. Sa ating pong buhay, tayo po ang mga anak ng Panginoon. Kapag tinanggap po natin ang Panginoon sa ating buhay, mayroon po tayong kapangyarihan at mayroon po tayong hahayag po. Mayroon po tayong kapangyarihan na magpagaling na may mga sakit, mga lagnat, anumang mga sakit at karamdaman, kaya po nating pagalingin. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Hesus at pinagkalooban niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dito po sa ating tinatalakay ngayon na ang Panginoong Hesus, ginagamit po niya si Apostol Pedro at si Juan. Humingi po ng tulong limos tong isang lumpo at tinitingnan siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Subalit, may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus Kristong taga Nazaret, lumakad ka. Dito po ay inuutosan po, nagkuman lang po si Pedro sa may sakit. Na sinabi niya, lumakad ka sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Nagkuman po ang ating Panginoon. Hindi po siya nagpray na pagalingin niyo po, Panginoon, ang taong ito. Pero mayroon po siyang kapangyarihan na magkuman at pagalingin ang may sakit. Kaya po, hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Instant po na andun po yung pananampalataya nung lumpo na siya pagagalingin at ang pananalig po ni Pedro sa Panginoon na ibinigay niya ang kapangyarihan at ang autoridad na magpagaling ng mga may sakit. Lumakad po. At pag dito po sa Gawa 3:8, ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ito po itong taong na ito dahil pinupuri po niya ang Diyos nung matanggap niya ang kagalingan. Ganon din po tayo. Kapag tumanggap po tayo ng kagalingan, lalo po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ang sabi po sa Lucas 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas
at mga alakdan. Yumurak sa mga kapangyarihang ng kaaway, walang makakapinsala sa inyo. Tunay nga po na binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihang magpagaling, kapangyarihang magpapalayas ng mga demonyo. Yan po ang binigay sa atin mula po nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang kapangyarihan. Dahil tayo po kanyang mga anak. Hallelujah. May testimony, patutuunin po ako tungkol sa yung paggaling. Dahil po nung naalala ko pa nung matagal na itong panahon, pauwi po kami ng Ilocos. Kami po'y nakasakay sa isang jeep at naisipan ko po na dumaan doon sa Nueva Ecija muna at marang madalaw yung mga kamag-anak ni nanay. At doon po, nadatnan namin doon yung asawa ng pinsan ng asawa ko na nakaratay sa banig. Sabi nung asawa niya, yung pinsan ni Sister Nelly, na 2 buwan na po ito bayaw na hindi nakalakad. Dahil kapag gumalaw siya sa kama, ay tumatagas po ang dugo. Kaya 2 buwan na po itong nakaratay dito, hindi makatayo. Purihin po ang Panginoon dahil po ang pananampalataya ko na kaya siyang pagalingin ng Panginoon at nananampalataya din po siya na pagalingin siya ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Nung pag-alis namin, papuntang Ilocos, 3 araw kami doon. After 3 days, bumalik ulit kami para kumustahin siya. At nakikita na po namin na nagwalis-walis na po sa bakuran. Yung purihin po ang Panginoon. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po bawat isa sa atin, huwag po nating sayangin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kapangyarihan magpagaling, ang kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Purihin po ang Panginoon. At ang diablo po ay hindi po tumitigil talaga. Hindi po tumitigil ang diablo, pero talunan na po ang diablo sa buhay natin. Talunan ang diablo. Walang magagawa ang diablo. Dahil tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos, tunay naglilingkod sa Panginoon, at ginagamit tayo ng Panginoon sa anumang bagay. Ginagamit tayo ng Panginoon para po palakasin ang ating mga nanghihina. At yun po ito po, sa Lucas 7:14, nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay. At tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tingnan po natin ang himala po ng Panginoon. Kapag tayo po inanampalataya sa Panginoon, bumangon ang patay at muling nabuhay. Kung sa panahon po natin ngayon mangyayari yun, makikita tayo na may libing at bumangon ang patay, siguro po tayo nagsipagtakbuhan na sa takot. Pero dito po, makikita po natin na naawa ang Panginoon sa ina na umiiyak. Naawa siya. At tiningnan niya ang kalagayan ng patay. Tumigil po sila at hinipo po niya ng Panginoon ang kinalalagyan ng patay. At nagsabi, binata, tumigil ka at bumangon ka. Praise the Lord. Hallelujah. Binata, bumangon ka. At naupo ang patay, naupo. At marami pong nakakakita, nakakasaksi. At marami po ang nagpupuri sa Diyos. Hallelujah.
Purihin ang Panginoon. Dahil po sa mga himala na ginawa ng Panginoon, maraming lalong nanampalataya na ang Panginoon nating Jesucristo ay siyang tagapagligtas, siyang nagpapagaling sa ating mga sakit karamdaman. Purihin po ang Panginoon. Anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung natin pong babalikan itong Lucas 7:14, nasalubong ng patay ang source ng buhay. Nasalubong po ng patay ang source ng buhay. Kaya po sa ating buhay po, kung ano man po mga umaandap-andap na ang ating mga negosyo, kung namamatay na po ito, kapag katagpuin po natin ang source ng buhay, ito po'y babangong muli. Hallelujah. At ito po'y sisiglang muli. Ano man po ang relasyon na umaandap-andap na po ang relasyon, kapag nasalubong nyo, kinatagpo mo ang source ng buhay, kinatagpo mo ang Panginoon, ito'y babangong muli at maging masaya po tayong lahat. Dahil po yan po ang pangako ng Panginoon. Siya po ang source ng buhay. He is the way, the truth, and the life. Siya po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Purihin po ang Panginoon. Dito po, babalikan po natin, hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong. Dahil pinanganak po itong lumpo, talaga pong mula sa pagkabata niya, hindi po siya nakakalakad, hindi po siya nakakatayo, hindi po siya marunong lumakad. Pero po nung nagkuman po si Pedro, hinawakan ng kamay at lumakad po, tumayo at lumakad. Makikita po natin dito, ang bawat isa po sa atin, kaya pong kung malakas po ang pananampalataya natin sa Panginoon, makapagpatayo po tayo ng lumpo, makapagpagaling po tayo ng mga sakit karamdaman. Dahil po sa trabaho ko po, may mga kasamahan po ako doon na inaapoy ng lagnat, hindi makakapasok. Ipinag-pray ko po at purihin po ang Panginoon. Kinabukasan po, nakakapasok na sila. Nakapasok na mga kasamahan ko na may mga trangkaso. Kasi uso po ang trangkaso minsan, hawa-hawa. Pero po ang Panginoon, ginagamit po tayo ng Panginoon para magpagaling sa sakit karamdaman. Ipatong lang po natin ang ating mga kamay sa may sakit at ito po ay gagaling. Sa purihin po ang Panginoon. Ito po si Nanay Pianan ko, si Nanay Peming. Ang sabi po ng doktor, 1 linggo na lang o 2 linggo, hindi na magigising yan. Kukumatos na yan. Dahil po nung naramdaman po namin, pagpaga na po yung kanyang paa. Pagpaga na, tapos pag kumakain siya, ang mata niya, tulog siya habang kumakain, pikit ang mata niya. Tapos mamaya-maya, tulog. Ang sabi ng doktor, 1 o 2 linggo lang magkukumatos na yan. Pero purihin po ang Panginoon. Gumaling po si Nanay. Wala na siyang karamdaman ngayon. Purihin ang Panginoon. Instant healing po. Instant healing. Hallelujah. Dahil po sa pananampalataya ng kanyang mga anak, dahil po sa pananampalataya namin, kumilos ang Panginoon kay Nanay. Nawala na yung pamamaga ng kanyang paa at nakakausap na namin siya. Dati po hindi namin makakausap yan. Laging nakapikit. Purihin po ang Panginoon. Ginamit po ng Panginoon ng doktor para po siya po ay mabibigyan ng gamot. Pero si Jesus po talaga ang tunay na manggagamot. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Glory to God.
Tayo po din ay may kapangyarihan na magpapalayas ng mga demonyo. Ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon, kaya natin palayasin ng demonyo, yuyurakan. Dahil po, totoo po na may demonyo. Dahil po ito, experience ko rin po sa probinsya. Kung naniniwala po kayong may aswang, totoo po yan. Dahil yan po ay kampo ng mga demonyo. Ang mga aswang niya sa probinsya po, laganap yan. Nung bata pa ako, sinasama ko ng tiyahin ko. Siguro mga 11 years old ako. Ang dadaanan po namin ay sa ilalim ng niyugan na may mga puno ng kahoy. Doon po kami dumadaan. Gusto po akong isama ng tiyahin ko dahil siya lang mag-isa. May mga bit-bit siyang iba para matulungan ko. At sumama po ako. Habang naglalakad kami sa kalsada, papasok doon sa may mga niyugan, hindi pa kami nakakalayo. May umaangon-ulo ng baboy sa likuran ko. Inaghawak ko sa palda ng tiyahin ko. Hawak ako ng hawak. Pagtingin ko, baboy na matandang-matanda ng baboy, nanglilisik yung balahibo, ang pangil ay lumalabas. Sabi ko, Tiyang, may baboy sa likod. Anong oras na may baboy pa na biglang paglingon ko. At ano lang ginawa ng tiyahin ko? Sa pangalan ni Jesus, paglingon ko, wala na yung baboy. Ganun po kakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Ganun po ang kapangyarihan. Lahat po tayo may karapatan na gumamit sa pangalan ni Jesus. Dahil tayo po ay mga anak niya, tayo po tumanggap sa Kanya. Kaya po tayo po ang lumalaganap niyan. Tayo po ang sa atin pong ang kapangyarihan niya nasa atin dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat po na sa umagang ito ang tunay na tagapagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Siguro po sa atin dito ngayon, mayroong nararamdaman. Mayroong nararamdaman sa katawan. Kaya ka pong pagalingin ng Panginoon. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Manampalataya ka lang at magtiwala ka lang sa Diyos. Dahil po, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay may biyaya ang Panginoon para sa atin. Biyaya ng kagalingan. Ang lahat po ng mga biyaya na tinanggap natin ay nagmumula sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Kung sino man po ang mayroong karamdaman, sino po ang may naramdaman sa oras na ito, kaya ka pong pagalingin ng Panginoon. Hawakan nyo lang po ang anumang may mga sakit sa katawan nyo. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kaya kang pagalingin dahil sa pananampalataya mo. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Anumang nawala sa iyo, kayang ibalik ng Panginoon. Anumang kabigatan na ramdaman mo sa oras na ito, kaya kang paginahawain ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, salamat po Panginoon, na tunay nga o God, Ikaw po Panginoon, ang source ng buhay. Ikaw ang lahat sa amin Panginoon. Salamat po Ama. Salamat po. Salamat po Panginoon. Sinong po may karamdaman dito Panginoon, Lord, kilala mo sila, Panginoon. Kilala mo sila, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Lord, hawakan mo ang kanilang mga kamay, Panginoon. Lord, sila po, Panginoon, ay nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Ano man pong kagalingan, Panginoon, spiritual, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po. Sa iyo po, Ama, ang kapurihan, Panginoon. Salamat sa kagalingan. In Jesus' name. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Just lift your hands to heaven, especially those of you who are sick and who need healing in your bodies. The Word of God tells us Jesus is the source of life. Jesus is the healer. And
In Exodus 15:26, Almighty God introduced himself as Jehovah Rapha to Moses and the Israelites. And he said, I am Yahweh Rapha. And translated into the English, it says, I am the Lord your God who heals all your sicknesses and diseases. Your sickness, your disease, your pain, the Lord our God heals all of them. And this is your day to receive your healing. Just as Pastor Andre received financial miracles by faith, you also can receive your healing miracle by faith today. Here in the sanctuary or out there in cyberspace, wherever you are. Our God is the Lord, our God who heals all our sicknesses and diseases. If you want to be healed this morning, receive it from Him. Just lift up your hands and say, Lord, I believe with all my heart. You are the source of healing because you are the source of life. And the Lord is telling me, there are some of you who are here. You're suffering from muscle pains. And some of you who are here, those who are out there in cyberspace, you have pains in your muscles in the lower part of your leg. You're feeling it. In other words, you felt it on your way here. Maybe it was even discouraging you from coming to church today. And you probably still feel it right now while you are there in your seats and while you're watching out there in cyberspace. And God is saying, He is freeing you from this pain right now. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. And if that's you and you have been set free, just lift your hands up to the Lord. Hallelujah. To acknowledge that He has healed you, that He has sent this word of knowledge for you and to you. And as you lift up your hands, just praise Him and shout, Hallelujah! 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 And for everyone else here in the sanctuary this morning, if you have high blood pressure, if you have some heart disease, if you have any sickness or disease that the doctor has diagnosed you to have, I invite you to come to the front. Because the Bible tells us, whenever we preach the Word of God, signs and wonders follow. And we ministers who believe in the Lord and who minister in faith and by faith, Jesus says, we shall lay our hands on the sick and the sick shall recover. And if you want to be that sick person who will be healed and who will recover, I invite you to come quickly to the front right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And just as Sister Eupemia was healed, if you recall the testimony of Pastor Jim, when she was coming here, she was being wheeled into the church. Yung pala, ang sabi na ng doktor, 1 or 2 in 1 to 2 weeks, she'll just be comatose and she'll go. Hallelujah. But today, she's here and she is strong in the Lord and in the power of His might. She is refreshed and renewed in strength. And if it happened to her, it should happen to you. Hallelujah.
So just come to the front right now and be ready to receive your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lift up your hands and say, thank you, Father, that you are the Lord my God who heals my sickness and my disease. And I receive my healing right now in Jesus' name. Receive it in the name of Jesus. 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 I release the refreshing coming from the Holy Spirit, that you may be refreshed, that you may be renewed in strength by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed, recover, be renewed in strength, that you may serve the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, the source of life, has met you right now in the name of Jesus. Lift your hands with me and let's just sing that song to the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. Sing it to him. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Heal. Wherever you are, lift your hands to God. Release your faith. Receive your healing right now. You are healed. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You know, this morning, as I was listening to the preaching of Pastor Jim, and as I was listening to his testimony about Sister Euphemia, how she has recovered, in spite of the fact that the doctor said that he believed that in 1 to 2 weeks she would just be comatose, and the Lord just spoke to my heart. For which I really feel real good. Because I have laid my hands in so many, all these years that I have been in the ministry, for almost 40 years, I have seen lame people walk. I have seen the blind receiving their sight back. I have prayed for so many in the ICUs, and they have all been healed and they recovered. But on the morning that my wife had a stroke, I rebuked the spirit of death. I rebuked the demon spirits of stroke and high blood pressure, and I prayed my heart out in the name of Jesus.
but she's no longer here with us. And the Lord just told me, as I was sitting in my chair, that He never takes back what He has given. He is the source of our life. And God is what told me, I don't take back the life that I have given, but I am just taking my child to another level of life, that he or she may continue to live the life that I gave her in another dimension. And that is in the realm of the Spirit, in the kingdom of God. And so what God told me was, He did not take my wife's life away from her, because she is still alive now and forevermore. It was just the sovereign choice of Almighty God to let her continue living in the realm of the Spirit, in another dimension, in the presence of Almighty God through all eternity. So remember that. God does not take back our health. He does not take back our life. He does not take back any of the blessings that He has given you and me. But one day, He will transfer us into another dimension, into another realm, but we will remain alive forevermore. And that's what Jesus meant when He said, God is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is the God of the living and not the dead. And so as Abraham, Jacob, and Isaac live now and forever, Sister Lydia lives now and forever, and you and I will continue to live forever and ever. Hallelujah! Give God the glory! Give God the glory! Hallelujah! And so for those of you who would want to be among those whom Jesus said that if you believe in Him, if you are alive, you will not die. Or if you die, you will live again. Because He is the resurrection and the life. I invite you to receive Him into your hearts this morning. For truly, He is the resurrection and the life. Everything or every word that Jesus spoke is truth. And truly, if you receive Him in your hearts, confess Him to be Lord and Savior, because He is the resurrection and the life, you will be forgiven, you will be saved, and you will have eternal life. That from this day, you will no longer die. So I invite you to say this prayer after me. Say it aloud, coming from your heart. Repeat it after me, aloud and from your heart. Almighty God, I believe with all my heart that Jesus Christ is your only begotten Son, that He is alive now and forevermore. And I confess with my mouth, Jesus Christ is my Lord and my Savior.
Lord Jesus, come into my heart. Take over my heart and my life from this day on, and seal my salvation and my eternal life with your most precious blood and the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. At kung nais yung sabihin ng panalangin yan sa wikang Tagalog o sa wikang Pilipino, sumunod din po kayo sa akin. Bigkasin nyo ng malakas na nagmumula sa inyong puso ang panalangin ito. Sabihin po natin, makapangyarihan Diyos, nananampalataya po ako ng buong puso na si Jesucristo ang inyong bugtong na anak, na siya'y buhay. Binuhay niyo siya mula sa mga patay at siya'y buhay ngayon at magpakailanman. Pinahahayag ko sa aking mga labi, si Jesucristo ang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking puso. Pagharian niyo po ako mula sa araw na ito at selyuhan niyo po ang aking kaligtasan, ang aking buhay na walang hanggan ng inyong banal na dugo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now lift your hands and confess Jesus Christ with me this morning. I believe with all my heart that Jesus is alive. Sing it. I believe with all my heart Jehovah raised him from the dead. I confess with my mouth that Jesus is my Lord, and my heart shall cry out to worship Him. Worship Him with us. You are my Lord. Sing it. You are my King. You are my strength, my everything. I will bless your name. I will sing your righteousness. I will praise your holy name forever. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung bago kaming na-born again. Yun ang palaging special number sa offering. Lead me, Lord. Hallelujah. Parang nakikita ko si Brother Ringo Marquez. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ay, tatandaan mo, Billy? Si Micah. Oo, yun. Si Micah. Lead me, Lord. Hallelujah. Pero maganda kasi yung mga lumang, mga dating tugtugan dahil nakakasiguro tayo, anointed talaga sila. Diba? Kamukha kanina, napapakinggan ko, nandun ako sa labas. How good it is to give thanks unto the Lord. Hindi, dahil noong 1992,
when I was in Malaysia, yan ang palaging tugtog. Dahil convention yun eh. ICFM, International Convention of Faith Ministers. Nandun kami ni Pastor Will Bacolod at ni Carrie Johnson. Kami representative ng Philippines. So nandun kami. So yun ang palaging kanta nila dun sa church ni Peter Tan. How good it is to give thanks unto the Lord. So anyway, maganda naaalala mo yun noon. Tapos the next year, sa Singapore naman kami. And 1994, tayo nag-host dito sa Philippines sa Folk Arts Center. And believe it or not, nag-attend si Joseph Prince doon. Batang-bata pa siya. Bago pa lang siya nagpapasto. Maliit pa lang yung church nila sa Singapore. Kaya siya nakarating dito at nagdala siya ng member nila dahil na tumangat yung faith niya. Nung malaman niya na ang Home of the Lord Christian Assembly 30 ang dinala ko na member ng Home of the Lord sa Singapore to attend the International Convention of Faith Ministers. So, na-challenge siya. Sabi niya, if Home of the Lord can do it, ang hirap-hirap ng Pilipinas, surely we can do it. So, dumating sa the next year, kasama niya yung mga leaders na sa church. Because, precisely, that's the same thing. That's why I share these testimonies with you. Because if it can happen to them, or if it can happen to me, it should happen to you. So, remember this. If your pastor can wear a floor shine shoes, you should be able to do it too. In fact, baka ang sabihin nyo, if it happens to Senator Raffy Tulfo, a better pair than floor shine ang masusuot mo yung mga signature na sapatos na ginagamit ni Senator Tulfo. How many of you agree that if it can happen to them, it should happen to you? And remember, Proverbs 13, verse 22, the wealth of the world has been reserved for you and for me, the righteous. And this is the time when the transfer of wealth is supposed to take place. So be ready. Always lift your hands and with your open palms, ready to receive all these financial miracles, ready to receive the transfer of wealth, ready to be blessed exceedingly abundantly beyond all that you can ever ask or imagine. And even right now, out here in the sanctuary, and those of you out there in cyberspace, if you have a sore throat, if you have an itchy throat, if you're suffering from colds, if you continue to cough, God is saying, He is healing you right now. Receive this word of knowledge that your itchy throat, your sore throat, your coughs are leaving your body. Every virus is leaving your body. Receive it now in the name of Jesus. And extend your hands to my hands as I release unto you the priestly blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face to you and give you His peace. And may the peace of Christ, which surpasses all understanding, the shalom of the Lord God Adonai, be upon you to overflowing in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen.